sigurado ka bang papasada ka pa? Tinanghali ka na ng gising. No, eto ang kape mo. Oo nga, Kuya Nestor. Pasensya ka na ha. Nagambala akong pagpapahinga mo. Pati ang pagpapasada mo dahil nagpasundo pa ako sa airport kagabi. Ito naman dalawang ito. Para namang sobrang tanghali na. 6:00 pa lang naman eh. May sasakay pa rin naman ako kahit hindi ako pumila sa terminal. Iikot na lang ako para makapagsakay ng mga pasahero, ha? Saan na ba ang ruta mo ngayon, Kuya? Di Espanya, Sampaloc, Quiapo, yun pa rin. Ay, hindi pa rin pala nagbabago. Ate Rina, Kuya Nestor, pasensya na kayo ha. Wala man lang akong naiuwing pasalubong. Alam niyo naman biglaan ang pag-uwi ko. Nako, ikaw naman. Huwag mo nang isipin yan. Teka, bubuksan ko nga ang radyo para makarinig tayo ng balita. Ay, teka, radyo baka mo? Saan mo pa ilalagay yan kundi sa True FM? Diyan mo ilagay. Oo, panalo dyan. Patuloy ang pag-init ng sitwasyon sa gitnang silangan habang lumalala ang digmaan. Patuloy pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis sa buong mundo at patuloy pa itong tataas kung hindi titigil ang digmaan. Patayin ko na lang pala. Masyadong maingay. Ay, kung hindi na lang sana nangyari ang giyerang to, nasa UAE pa rin ako ngayon. Sabi mo, di ba, ligtas naman kayo ron? Dahil maganda yung defense system sa Dubai kung saan ka nagtatrabaho, di ba? Oo, Kuya. Oh. Pero naririnig ko ang mga pagsabog na nai-intercept nila. Aba. May mga alerts din tungkol sa mga kaganapan at mga pag-atake na na-intercept ng defense system. Oh. May mga sumasabog sa impapawid. Oh. Ay, naku, hindi ako matahimik knowing na may mga nagbubuwis ng buhay para maprotektahan kaming mamamayan doon. Tama. Puno ng takot ang bawat araw namin doon. Mukha mang normal ang buhay, pero ang takot hindi nawawala. Mira, mabuti na rin nakauwi ka na. Magpahinga ka na lang muna bago ka umuwi sa probinsya. Tama. Hindi mo pa rin ba sinabi sa kanilang umuwi ka na? Nasabi ko na kagabi na narito na ako, ate. Hinihintay na nga ako ng anak at asawa ko sa probinsya eh. Pero sabi ko, hahanap muna ako ng trabaho dito. Kahit sideline lang para may madalaman lang ako kahit konting pera at pagkain pag uwi doon. Sa lahat ng panig ng mundo, nako, marami talagang apektado dahil dyan sa gerang yan. Ay. Oh, Gapo! Sakay lang, maluwag pa! Gapo! Mama, bayad ho. Estudyante, diretso lang, kasasakay lang po. Namasahe ka yata ngayon, Iha. Kayo ho pala, Mang Nestor. Oo, Oo. late na ho kasi ako nagising eh. Tinulungan ko ho kasi si nanay kaninang madaling araw sa palengke. Mabait kang bata talaga. Huwag ka na magbayad. Sige na, sagot ko lang pamasahe mo, ha? Naku, salamat po. Malaking tulong po ito. Lalo na nagtataasan na naman ang mga bilihin. At mukhang magtataas na naman ang pamasahe sa mga susunod na araw. Ay, nako. Hindi nga malabo mangyari yan. Dahil, 90 hanggang 100 piso na yung presyo ng krudo ngayon eh. Depende pa sa gasolinahan, ha? Kaya nga po baka sa mga susunod na araw, maglakad na lang ako ulit papasok sa eskwelahan. Nako, malayo. Pero hayaan mo, ha? Basta makita mo itong jeep ko sa daan, sumakay ka para malibre kita, ha? Naku, salamat po. Napakabait niyo po talaga. Parang si Kuya Marco. Sabi na nga ba't sa inyo, tagmana si Kuya Marco ng kabaitan niya. Kamusta na nga po pala si Kuya Marco? Malapit ng graduate yun ah. Matalino din yun si Kuya Marco eh. Baka mana rin sa inyo yun, Mang Nestor. Puro ka Marco na Marco. Nambola ka pa eh. Oo, maayos naman si Marco. Hayaan mo. Sasabihin ko na lang na kinakamusta mo. Ay, wala na bang bawas? Pambihira. Kahapon lang bumili ako rito. 150 lang ang presyo ng kilo ng buhay na tilapia. Ngayon 180 na. Ay, ang bilis naman ng mga pangyayari. Naku, Manang. Alam niyo namang galing pa sa palaisdaan sa Bulacan ng mga panindang to. Talo pa kami sa krudo at gasolina. Kung pwede nga lang, hindi magtaas ang presyuhan. Kaso hindi. Lahat ng bilihin ngayon, pataas ng pataas dahil lahat naman konektado sa lintik na presyuhan ng langis na yan. Na walang ginawa ko, hindi magtaas na magtaas.
Lintik kasi ang gerang yan eh. Buong mundo na lang nadamay. Siya. Tama na at namumula ka na sa galit, oh. O sige nga, yung isang malaking piraso lang ang kukunin ko. Pagkakasyahin ko na lang sa aming mag-anak niyang isang malaking tilapia na yan. Ay, suki, samahan mo na ng kamatis at sibuyas para masarap ang kain nyo. Mura ang kamatis ngayon. Oo nga, pero mahal naman ang sibuyas. Ay, Diyos ko, Pilipinas. Ano na lang ang kakainin naming mahihirap na Pilipino? Pag nagpatuloy pa to, baka toyo at asin na lang ang ulamin ng mga dukhang katulad natin. Huwag naman sana. Matigil na sana ang gyera para kahit papaano makaahon-ahon naman tayo sa putika ng kahirapan. Aling Dolor, ito nga hong laing at dalawang kanin. Ay, nagtaas ng 10 piso ang mga ulam at kanin, ha? Nagtaas, spaghetti na lang. At least yung spaghetti pataas, pababa ng pababa. Sorry Ha? ko. Kung gano'n isang kanin na lang. Sakto, pinagjadyeta ako ni Mrs. eh. Ay, Aling Dolor, ako isang order ng chicken adobo at isang kanin. Dati, 2 kanin din ako. Pero tipid-tipid na lang din muna. Ay, mga suki, pasensya na muna tayo at ang laki kasi na itinaas ng LPG. Epekto din ito dahil sa pagtaas ng cost ng yung transportation at logistics ba? Dahil sa mataas na presyo ng krudo at gasolina. Kaya alam naman natin inaangkat din sa Baguio ang mga gulay, di ba? Ang mga karne, bigas, nako, may pinagkukuhaanan ding ibang lugar. Oo, naintindihan ko naman ho, Aling Dolor. Domino effect talaga yan eh. Dahil sa presyon ng langis sa merkado. Nakakalungkot lang dahil walang ginagawa yung gobyerno para mabawasan man lang yung epekto nito sa ating mga mamamayan. Yung gobyerno talaga na yan. Ay, kakainis. Ay, nako, ay tama ka. Yang mga mayayamang ganid lamang ang nakikinabang. Tama. Uy, ang ibang kumpanya ng langis, nagtaas ng presyo kahit na hindi pa naman sila apektado. Ipinasa lang sa mga mamamayan ng hirap at masakit. Kumita pa sila. Totoo. May ilang gasolinahan nga raw na kapag sa container ilalagay ang diesel o gasolina. Kaya sabing out of stock. Ay, kawawa ang mga consumers. Napansin ko nga nitong mga nakaraang araw eh. Kumonti yung sasakyan sa kalsada. Di ba? Oo, tama yun. Hindi naman ganun kahalata pero dahil araw-araw ako bumabiyahe, pansin kong hindi na ganun karami yung lumalabas na sasakyan. Kaya siguro, dahil hindi na praktikal na magdala ng sasakyan kung iisa lang naman yung pasahero, di ba? Oo. Oo. Kahit ang yung mga nasa middle class daw, ramdam na rin ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Oo. Mas ramdam nga ho ng middle class dahil wala namang ayuda ang gobyerno sa mga middle class eh. Kahit pang ang taas ng binabayarang tax ng mga manggagawang Pilipino. Wala naman tulong na nararamdaman mula sa gobyerno. At isa pang punto, tumataas ang presyo ng lahat ng gastusin. Pero yung sahod naman ng mga manggagawa, hindi. Hindi, di ba? Kahit naman sa mga mahihirap na gaya namin eh, yung kumakain ng patas araw-araw, wala rin namang maasahan tulong dyan sa gobyernong yan. Ay nako, Ay, shit na yan. mga sarili lang talaga natin ang aasahan natin. Ano naman ang aasahan natin sa mga buhay at ganid na nakakapangyarihan, di ba? Lahat sila, oo. Oo. Kita mo nga, asan ang mga magnanakaw sa flood control project? Wala! Wala na! Nako, Nabanggit mo yan. natabunan na ng ibang issue. nako. Diba? Kakainis! Mga... Tama kayo, Aling Dolor, ha? Pero pahingi nga muna ng ulam at kanin saka yung spaghetti pababa ng pababa para makakain na ako at makapasada ulit. Ako din ho. Gugutom na ako eh. Oo nga pala. Sige, sige. Oo, yan, sige. Masyado tayong na carried away sa kwentuhan. Lalo ka na. Ang daldal mo. Carlos, pare. Napabuti na abutan kita dito sa terminal. Nahawa ka na dun kay Maring kay Maring Lovely. Ay, ang bilis talagang hawa ng ubo. Mister, Oo. maghapon kitang di nakita. Oo. Saan ka ba pumapasada? Ay, pa rin, Huwag iharap mo naman doon. Yan. Sa ruta ko pa rin, pare. Pero tanghali na kasi ako nakapasada, kaya hindi na ako pumila dito kanina. Pare, may papahiram ka ba dyan? May sakit kasi ang baby ko eh. Ha? Napatingnan na namin sa center kanina pero
At kailangan daw ng mga gamot. Wala silang maibigay na gamot doon sa health center. Sigurado kang yung anak mo may sakit, yung baby, o ikaw? Pati nga rin ako eh. Yan nga ang pakay ko dapat sa'yo, pare. Itatanong ko sana kung pwede ko na makuha yung pinahiram ko sa yung pera nung 3 buwan na nakalipas. Kinapos kasi ako eh. Magbabayad ng tuition si Marco sa 1 linggo. Pare, pasensya na. Nako eh. Yan ang sinasabi ko. Walang-wala din talaga ako ngayon. Nako. Hindi pa kita mababayaran. Plano ko na ngang manghiram sa iba. Pero nagbaka sakali din ako na baka may papahiram ka pa. Ay, nako. Wala kang mapapahiram pero meron ka namang ubo. Alam mo pare, wala rin talaga eh. Ang hipag ko nga umuwi din galing ng Dubai. Alam mo ba? Yun, sa amin nakatira ngayon. Siguradong mas kakapusing kami nito dahil nadagdagan kami ng bibig na papakainin. Ay, hindi ko nga alam ang gagawin ko. Ang kinikita ko sa araw-araw, kulang pa sa pang-boundary rin ng jeep. Halos wala na akong kinikita. Buti ka pa. At ikaw, may-ari ng jeep mo na pinapasada mo. Bago ang jeep mo, kaya marami rin sumasakay. Itong ipinapasada ko, malapit nang masama sa 15 years na limit. Mukha na rin bulok at mausok pa. Sige na pare. Medyo ilihis mo lang yung pag-ubumot. Tama na. Huwag mo na isipin yung perang nahiram mo sa akin, ha? Pero, ang totoo, wala akong magpapahiram sa iyo ngayon eh. Sagad na sagad talaga kami, ha? Naku, lalo mo naman linakas. Pasensya na. Napakahirap naman ang kalagayan natin. Hindi nga tayo umaasenso o lalo pa tayo naghihirap. Wala na bang katapusan itong pagdurusa natin ito? Mukhang masama yung ubo mo. Pakitignan mo nga yan. Patignan mo na. Saka na lang. Ang importante ngayon, maipagamot ko yung anak ko. Masama rin ang ubo niya, kaya kailangan din ng antibiotic. Mukhang sa akin pa nga nahawa eh. Paano pa? Baka pati ako mahawa. Teka, sandali. Sandali lang. Teka muna. Teka, ayan, tanggapin mo. Ano to? 200 lang yan, pero baka makatulong. Pasensya na, ha? At saka, pare, huwag mo nang bayaran yan, ha? Tulong ko na lang sa baby mo na hinawa mo dyan sa ano mo. Sana makapagpagamot ka rin, Carlos, ha? Sama talaga ng ubo mo, eh. Pero pare, pag ako nagkasakit, nahawa dyan sa ubo mo, balik mo yan 200, ha? Pasensya na. Oo. Ay, salamat. Salamat parang Nestor. Sige. Ay, narito ka na pala. Kumain ka na ba? Oy, teka, ba't bumangon ka pa? Tama na, huwag ka na bumangon. Matulog ka na uli, ha? Sige na. Naalimpungatan ako nang marinig kong gumarahi ang jeep. Hayaan mo na. Kumain na ako kanina. Pumasada pa ako ng kaunti. Kahit pa paano may mga sumasakay pa rin kapag gabi na. Yung mga night shift, yung ibang pauwi galing trabaho, yun. Ay, kumusta naman ang kita mo? Ay, medyo hindi umabot na 1,000 yung kita ko ngayon sa pagpapasada eh. Kapag hindi nagtaas ang pamasahe, baka, wala rin kaming kitayang mga driver. Nagtaas na nga ang bilihin. Kanina sa palengke, halos lahat ng presyo nagtaas na. Sa karinderya din, ang mahal na ng mga pagkain. Pati yung spaghetti, Yung dating 40 lang, 50 na ngayon. Oo. Kanina nga, doon sa karinderya ni Aling Dolor, may dagdag na rin yung presyo eh. Pahirap ng pahirap ang buhay nating mahihirap. Dahil yan sa gobyerno. Nay, Tay, bakit gising pa kayo? Oh, anak. Kala ko tulog ka na. Nag-aaral ako. Ano nga po, Tay? Kadarating nyo lang? Oo, anak.
Ay, Marco, nga pala. Po. Ang pambayad mo ng matrikula, baka hindi ko pa maibigay, ha? Hayaan nyo na po yun, Tay. Nagdagdag ako ng sideline. May bago akong tinuturuan ngayon ng mga estudyante. Ba, ganun ba? Opo. Ay, mabuti naman kung may extra kang kita, ha? Ay, ang dati mo palang tinuturuan na bata, yung si Ana. Po. Alam mo, nakasakay ko sa jeep kanina. Oo, talaga? Oo, nag-aaral pa rin. Napakabait na bata. Buti naman po, hindi tumigil sa pag-aaral kahit naghihirap na yung pamilya nila. Oo. Naalala ko nga dati nung high school ka pa at elementary siya. Nagbibigay pa yung magulang niya ng pagkain sa atin tuwing may okasyon sa kanila. Opo, naalala ko. Oo. Kawawa nga lang at dalugi yung negosyo nila. Ang dating matayog at mayaman, biglang bagsak sa lupa. Yun na nga. Naglalakad ka lang yung batang yun minsan. Eh kasi daw wala siyang pamasahe. Kaya yun, nako, naglalakad kawawa talaga. Ay, wala talagang pinipiling edad ang kahirapan. Totoo. Kaya pursigido akong makatapos ng pag-aaral para kahit papano makaahon naman tayo. Kaya nga, sabi namin sa inyo noon, ha? Kayong dalawang magkapatid, yan lang ang may pamamana namin ng nanay ninyo sa inyo. Ha? Edukasyon. Yan lang. Po. Kaso yung ate Sara mo, maaga naman nag-asawa eh. Maayos din naman ang buhay ni ate sa probinsya. Hayaan mo na yun, Tay. Basta ako, hindi ko kayo bibiguin. Sige, salamat anak. Maraming salamat. Hello, boss? Boss, papunta pa lang ako ng MRT. Baka hindi ako makarating ng alas 8. Sabi mo, maaga ka papasok, Lisa. Alas 9 pa naman po talagang simula ng pasok sa opisina. Inaagahan ko lang ng alas 8 para kapag may ipapagawa kayong extra, hindi po ako magahol. Oh, alas 7 na. Malayo ka pa ba? May ipapatapos ako report sa'yo. Kailangan na ito ng alas 10. Boss, naglalakad kasi ako papunta ng MRT station. Maaga pa naman tsaka sayang kasi yung pamasahe. Naglalakad? Hindi ba malayo yung Quezon Avenue sa tirahan mo? Paano ka aabot dyan dito ng alas 8? Ay, kaya nga ho ako nagsasabi na hindi ako darating ng maaga dyan. Baka alas 9 pa. Ako, hindi pwede yan. Mag-jet ka na o kaya mag-taxi. Ako, boss, hindi naman marireimburse yung pamasahe ko. 200 lang ang allowance sa pamasahe. Isang way pa lang, ubos na agad yung 200 na yan. Gusto mo pa ako mag-taxi? Basta kailangan, nandito ka ng alas 8. Hello? Boss? Ay, naku, binagsakan pa ako. Mamaya na nga lang. Ay, nakakaloka naman to si boss. Akala naman niya ang laki ng sahod ko para manduhan akong pumasok ng maaga. Eh kung hindi sana araw-araw ang pasok namin, baka makasurvive pa ako kahit na minimum wage earner lang ako. Eh kaso, araw-araw na nga ang pagpasok sa opisina, demanding pa ng amo, ang liit pa ng sweldo. Ay naku, lahat ng bilihin at bayarin nagtataasa na. Sahod ko na lang yata ang hindi pa. Kapag hindi ako nagtipid ng pamasahe, baka hindi na ako makakain ng kahit 2 beses man lang sa isang araw. Ay naku, ang hirap talagang kumita ng legal. Sa illegal lang yata ako talaga giginhawa, kaso masama yun. Oh, sorry Lord. Ay, pero sana Lord talaga, tumama na lang sa loto. Carlos, dito ka ba sa loob ng jeep mo natulog? Paring Nestor, Oo, namumula yung mukha mo. Teka muna, ayos ka lang ba? Teka, uy, inaapoy ka ng lagnat ah. Ang init ng noo mo. Abang, sobra. baka dahil nalamigan ako kagabi. Okay nga matulog dito. Para ako naka-aircon. Ang lamig. Medyo malamok nga lang. Pero pare, inaapoy ka ng lagnat. Oo, teka. Bibili ako ng paracetamol. Na pre, Ha? gastos lang yan. Lagnat laki lang to. Lagnat, laki? Oo. Yung laki mong yan. Lumalaki ka pa. Sobrang init na ng noot leg mo eh. Baka kung mapano ka niyan, hindi ka magagamot ng ganyan. Papasada pa ako, pre. Sigurado, kapag nakapasada na ako at kumita na ako ng 400 man lang, pwede na akong magpahinga. Pero ngayon, hindi muna. Uy!
Nasabi ko, Carlos! Tulong! Tulong! Si Carlos! Nahimatay! Ay, tulong! Carlos! Carlos, gising! Andito ba si Carlos? Wala, pare. Hindi ba sindikato yan yung nagpapautang? Ba't nakahanap si Carlos, pare? Ano? Wala ba sasagot sa tanong ko? Nandito ba si Carlos? Wala si Carlos. Wala. Nahimatay po kahapon. Opo. Inaapoy ng lagnat eh. Opo. Baka nasa ospital yun ngayon. Oo, nasa hospital nga, sir. Hospital? Opo, sir. Alam mo ba kung saan hospital? Pasensya na po, hindi ko alam. Hindi rin. Pero, si Nestor, alam. Siya yung kasama ni Carlos kahapon nung mahimatay yun. Nestor. Tama, Nestor. Opo, yung Nestor. Nasaan yung Nestor na yan, ha? Si Nestor, pare, si Nestor daw. Hindi ko rin alam. Opo, hindi niya Nasaan alam. siya ngayon? Hindi ko niya alam. Parang puro balikan wala niyo kayo na alam, lang. ah. Wala po talaga, sir. Wala po talaga, eh. Balikan nyo na lang mamaya dito nung gabi. Bumabalik yun tuwing Opo. gabi. Dito sa terminal. Opo, gabi, dito. Nako. Terminal. Siguraduhin nyo lang na hindi nyo ako niloloko. Ay, hindi po. Opo. Mga bata! Opo. Tara na! Mga bata. Babalik na lang tayo dito mamaya. Pero puntahan ninyo ang bahay ni Carlos, ha? Sige, boss. Baka umuwi siya doon. Yes, boss. Sige, kami bahala, boss. Tayo na! Mukhang nangutan si Carlos doon, pre. Doon sa sindikatong yun. Oo, nangutan yun doon. Sigurado kapag hindi siya nakabayad, naku pare, mapapahamak siya. Yari na. Oo, dali. Ito namang si boss. Hindi na nga pumasok. Tawag pa ng tawag. Ay, kung pwede lang sarang hindi ko nasagutin dahil mag-aalas 6 na rin naman. Uwian ko na. Kaso hindi ito titigil hanggat hindi ako nakakausap. Hello, boss? Lisa, nasa opisina ka pa? Paalis na ho. Nagliligpit na ako. Teka, gawin mo muna itong iuutos ko. Kunin mo ang folder na brown sa drawer ng lamesa ko. Tapos, dalhin mo sa HR department. Sarado na ho ang HR department, boss. Alas 5 ang uwian nila. Basta gawin mo na lang. Sige ho, boss. Sana all kasi pwede mag-work from home, no? Dahil malayo ang bahay, ay magbiyahe dahil mahal daw ang fuel. Ay, nakakaloka silang mga bossing. Kami mga araw-araw pumapasok na nagko-commute lang. Hindi nga nila matulungan gawing work from home ang pasok. Tapos sila mga executive, utos lang ng utos habang nasa bahay lang nila. Ay, naku, sana all lang talaga. Ay, naku, bilisan ko na nga at makikipagbuno pa ako sa MRT ngayon. Buti na lang din may nabalitang 50% discount sa MRT fare para makatipid-tipid naman. Ay, naku buhay. Mabubuhay na lang talaga kaming mga dukha dahil sa diskwento at sa mga ayuda. Kung sana pang matagalan ng solusyon eh. Hindi yung ganito lang. Ay, naku. Brad, yung 5,000 fuel subsidy para sa mga PUB driver, nakuha mo na ba? Ay, hindi pa alam ni Carlos yung proseso nun eh. Hindi ko pa nga nakukuha. Pero nakapagpalista na ako. Alam ko, nabanggit ko kay Carlos yan una pa lang na naibalita. Alam niya na kailangan magparehistro sa LGU o sa TODA. Oo. May verifikasyon pa kasing dapat gawin eh. Yun ay kung aktibong driver ng mga pampublikong sasakyan dito sa Maynila. Ayun ang kailangan alamin. Nabanggit namin yun sa kanya. Pero hindi ko sigurado kung nakakuha siya. Kailangan talaga kasi makalista eh. O ganun, paano kung wala sa listahan? Kailangan lang daw ng patunay na ID, pruweba ng jeep, franchise papers, mga ganon. Kapag verified na, cash daw agad ang bigayan. Aba. Pero sabi nila, hindi pa daw talaga lahat nabibigyan. Dito ba sa atin nagkabigayan na? Ha? Alam ko sila Carding pa lang, Oh. pero sila yung unang batch ha. Ikaw ba nakapagpalista na? Oo, pero hindi pa ako nakapag-cash in eh. Hindi ko pa na-check kung nasa listahan niya ako. Basta magdala ka lang ng mga requirements para sigurado. Ganun ba? O, sige, salamat pare ha. Ay, oo nga pala Carlos. Oh. Hinahanap ng sindikato kaninang umaga yung mga nagpapautang. Oh, Hinahanap si... ano? si Carlos. Oo. Ba, yung mga nagpapautang, yung mga mukhang gun? Oo. Eh, nako, tinuloy rin pala niya yung pangungutang sa mga yun, ano? Oo. Pambihira, oh. Kaya mag-iingat ka.
Nabanggit kasi nung ibang driver dito na ikaw yung huling kasama. Ano? Oo. Ba, Baka pumunta dito, tanungin ka. nadawit pa ako. O, sino dito ang Nestor? Sila. Baka manggulo pa yung mga yan dito sa terminal ng Diyos. Sigurado yan, pare. Asa na? Ako po si, Nestor po. Bakit niyo po ako hinahanap po? Nasaan si Carlos? Saan mo itinago? Teka muna. Kapag hindi niyo makita, itinago agad. Magsalita ka na. Kung ayaw mo madamay. Sir, huwag niyo po ako panilatan, sir. At nagpapagaling po kasi si Carlos ngayon po. May sakit siya eh. Kung may pagkakautaman sa inyo, sir, saka na lang ninyo kausapin kapag babalik na rito. Imbes na makatulong kayo sa mga nag-iikaws, nakakadagdag pa kayo sa paghihirap eh. Literal na kapit patalim kapag nagutang sa inyo. Masyado. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Hindi. Sabi mo may sakit. Opo. Mamamatay na ba? Baka hindi kami makakasingil kapag namatay bigla yun, ha? Sir, baka po kayong matuluyan pag ganyan kayo. Kalma lang po, kalma. Sa taas po ng interes na pinatong ninyo sa mga nangungutang sa inyo, malamang nga po, ikamatay ng tao yun kakahanap ng pambayad, sir. Po. Bakit para kasalanan ko pa na pinautang namin siya? Ang usapan ay usapan. Sa bagay. Dapat tuparin ang takdang oras ng pagbabayad ng utang. Oo nga naman. Kung hindi kaya, tatakbo ang penalty at interest. Simple. Yun naman pala eh. Sir, bumalik na lang po kayo rito kapag nandito na ulit si Carlos. Wala kayong makukuha impormasyon sa akin, sir eh. Dinala ko lang siya sa doktor kanina, tapos po iniwanan ko na. Ang dami mong satsat. Po. Mga bata, para na umalis na tayo. Sige, boss. Sige po. Bantayan nyo lang ang bahay ng Carlos na yun. Yes, boss. Para siguradong hindi tayo matatakasan. Yes, boss. Sige, maliwanag, boss. Ay, Ate Rina, wala pa ba si Kuya Nestor? Gagabihin daw siya ng uwi. Susubukan pang mag-abang ng pasahero. Pero, hindi ba mas magasto sa krudo kung umiikot siya at naghahanap ng pasahero? Kabisado naman niya ang mga daan dito sa Maynila. Alam niya kung saan may mga nag-aabang ng pasahero kapag gabi na. Hindi diskartehan na lang daw yun yung Kuya Nestor mo. Nagpunta ako sa tanggapan ng PRC. I-renew ko sana ang lisensya ko para makapagtrabaho ulit ako dito. Oh, natapos mo na ba? Oo, ate. Kasi mahaba na pala ang oras ng pasok nila. Kasi naka 4-day work week schedule sila. Oo. Kasi ipinatupad din ngayong buwan ng Marso. Yan sa mga tanggapan ng gobyerno. 10 oras ata ang working hours nila at 4 na araw lang sa isang linggo. Ay, ginagawa na rin daw sa mga local government units yan. Monday to Thursday lang ang pasok nila pero extended hours nga. Sa hirap ng buhay ngayon, pati gobyerno gumagawa ng paraan para makatipid. Hindi naman kasi talaga biro ang nangyayari sa buong mundo. Kailangan may energy-saving efforts din talaga. Pero sabi, ang mga frontline emergency responses, kabilang ang health, police, fire at ang iba pang critical na tanggapan, parehas na rin ang schedule. Tama lang naman. Ay, ang daming apektado talaga ng gyera. Patuloy tayong magdasal na malinawan ng mga isip ng mga leader na nagdesisyong guluhin ang buong mundo dahil sa mga pansarili nilang interes. Ay naku, tama Ate Rina. Dasal na lang talaga ang magagawa natin. Hindi pa rin umaalis ang mga bata ni Boy Bato sa labas. Paano ko papasada nito kung naabangan nila ako sa labas ng bahay ko? Mahal, aalis na ako. Sa likod na lang ako dadaan. Ikaw na munang bahala kay baby. Kapag nakadelay siya ako ng pera, dalhin ulit natin siya sa doktor. Sayang din ang ginasto sa pagpapagamot ko nung isang araw. Sana hindi na lang ako nahimatay para hindi na ako dinala sa doktor. Simpleng ubo lang naman to. Gusto pa nila ako ipa-x-ray. May bayad pa yun.
Lagot na. At timbre na atang umalis ako sa bahay. May sumusunod sa akin. Kailangan kong makatakas. Wala pa akong pambayad. Maawa kayo. Wala pa talaga akong pambayad. Wala akong kinita sa pagpapasada. May sakit na ng anak ko. Pwe! Maayos ka namin pinahiram ng pera, di ba? Pero anong ginawa mo? Gusto mo ba kaming takasan? Ha? Gusto mo ba kaming takasan? Nagpahabol ka ba dito sa eskinita? Kaya mo, hindi ka namin maabutan, ha? Kaya tumakbo ka ba? Takbo ka na! Tatakbo ka ba? Tama na. Nabayaran ko naman kayo. Kapag nagkapera na ako. Kailangan ko ng garantor. Sino magbabayad sa sandaling hindi ka makabayad, ha? Magbigay ka ng pangalan at dali mo sa akin ang garantor mo bukas na umaga. Kung hindi, babalikan ka namin at ang asawa mo naman ang sisingilin namin. Ha? Ano? Tama na. Sige, gagawa ko ng paraan. Uy! Carlos! Ano ginagawa mo dyan sa may likod ng bangka? Teka, sandali pare! Sandali, ipaparada ko lang ng jeep ko, ha? Uy, Carlos! Naku! Uy, puro pasaka! Dugo pa yung labi mo. Ano nangyari? Ha? Maring Nestor, Oh! tulungan mo ako. Tulungan mo ako, papatay nila ako. Kapag hindi ako nakapagbigay ng pangalan ng garantor. Bira, paano ka ba nakautang nun kung wala kang garantor? Kaibigan ng asawa ko, ang asawa ng nagpautang, kaso ngayon, wala na raw kaibigan kapag singilan na. Ngayong hindi ako makabayad, kailangan na raw ng pangalan ng garantor. Wala naman akong ibang kakilala dito na may wala sakit sa akin at sa pamilya ko. Ikaw lang, pare. Diyos ko naman, Carlos. Sana inisip mo muna mabuti bago ka nangutang ng pera sa mga taong yun. Paano kita tutulungan yan? Kung ako nga, gipit na gipit din sa buhay. Ha? Hindi ko pwedeng sakripisyo yung kaligtasan at kinabukasan ng pamilya ko para dito, Carlos. Ako. Parang awa mo na, pare. Pamayaran kita kagad kapag nagkapera ako. Baka pwede mo munang isanla yung jeep mo para may... Ha? Oy, teka. Itigil mo nga muna yung pag-ubungot, makinig ka sa akin, ha? Carlos, alam mo ba kung ano sinasabi mo? Anong sanla-sanla? Ha? Ang jeep na yun lang ang tanging ari-arian ko. Ay, hindi pwede yan. Hindi pwede. Pasensya ka na, Carlos, ha? Kaibigan kita, ha? Oo. Pero gustuin ko man tumulong, hindi ko magagawa. Pasensya na. Bilang padre de pamilya, pare, kailangan unahin ko kapakanan ng pamilya ko. Ha? Hanap na lang ako ng ibang paraan. Tutulungan kita, pare, pero hindi sa paraang gusto mo. Hello, boss. Pauwi na ho ako. Hindi na ho ako makakabalik ng opisina dahil ang layo ng nilakad ko mula sa MRT station. Sayang naman ang effort ko kung maglalakad kung babalik pa ako. Baka pwede namang bukas na lang ho yung inuutos nyo. Lisa, kailangan ko na ngayon na maipadala ang mga dokumento para bukas ng umaga magawa na ni Mr. Madrigal ang kontrata. Kung sana pumasok kayo sa opisina, di ba? Hindi yung puro kayo work from home. Ang dami niyong trabaho pinapasa niyong lahat sa akin porque akong tumatao sa opisina. Hindi kayo makatao. Kayo nakakatipid sa pananatili sa bahay. Samantalang kaming maliit ang sahod, wala namang increase. Pero pumapasok pa rin kahit naghihikaw sa kababayad ng pamasahe at sa pagbuno ng lintik na traffic. Hello, Lisa, nandiyan ka pa ba? Bakit hindi ka na sumasagot? Nagmumulog ako sa isip ko. Ano?
Ang sabi ko po, aagahan ko na lang ho bukas. Alas 5 pa lang ng madaling araw, maglalakad na ho ako pagdating ko sa MRT. Bukas na ho yun at makasakay na ako para sa office na ako by 7 a.m. Okay na ho ba yan, boss? Ipapadala ko naman agad pagdating ko ng opisina. Magkano ba ang bayad ng Grab o angkas kung pupunta ka ng opisina ngayon? 500 pesos po sa angkas. Mas mahal yung sa Grab. Ay, boss, hindi worth it. Para lang sa gawaing pwede ko namang gawin bukas, ibigay niyo na lang ho sa akin yung 500. Ay, naku, napaka-reklamador mo talaga. Pasalamat ka, wala kaming ibang mapagtsatsagang empleyado kung hindi ikaw lang. Salamat po. Sige na ho, boss. Ay, naku, kung hindi lang talaga mahirap maghanap ng trabaho, nilayasan ko na talaga yung amo ko. Teka, ano ba yun? Parang ang baho naman yata. May nabubulok yata dito sa may dadaanan ko. Teka, tao ba yun? Parang may dugo ang tao dun sa may likod ng basurana. Ah! May bangkay! May dugo ang bangkay! Tay, nandito na pala kayo. Mano po? Kaawaan ka ng Diyos, anak. Nasaan ang nanay at tita mo? Nasa labas si nanay kasama si Tita Mira. Bibili yata ng pasalubong para sa probinsya. Uuwi si Tita Mira bukas. Napahiram siya ng hipag niya ng pera. Ay, naku. Parang pagod na pagod po kayo. Oo. May nangyari po ba? Hindi, alam mo kasi, yung kumpare ko si Carlos, Oo. nung isang araw, humingi ng tulong sa akin. Gusto niya maging garantor daw ako ng utang niya. Pero dahil naghihirap din naman tayo, hindi ko napagbigyan. Nako. Teka, Tay, ano po bang nangyari sa kanya? Natagpo ang walang buhay sa Maestero. Ano? Oo, ang tatapang ng mga taong gumawa ng krimen ngayon. Nako, hindi man lang itinago. Parang ginamit pa na babala sa mga taong nangungutang na kapag hindi nakabayad ay papatayin. Kawawa naman yung kaibigan ko. Ano tuloy. Pakiramdam ko, kasalanan ko ang nangyari sa kanya. Loan sharks po ba? Oo, anak. Ay, nako. Hindi nyo nakasalanan na pinili nyo ang sarili nyo at pamilya. Mahirap makipag-usap sa mga halangang kaluluwa, Tay. Hindi natin masasabi kung anong nangyari kung sakaling pumayag ka sa tulong na gusto ng kaibigan mo. Alam ko, anak. Pero hindi ko maiwasang mag-isip kumpare Wala kang ko yun. kasalanan, Tay. Ay, nako. Hindi mo naman utang yun. Alam ko. Kaya ikaw, anak, ha? Kahit gaano tayo kagipit sa buhay, ha? Po, Huwag tayong kakapit sa ganong klaseng patalim. Maliwanag. sa hirap kasi ng buhay ngayon, Tay. Kapag desperado na ang isang tao, wala na rin minsan sa tamang hulog ng isip. Yung iba, nagnanakaw. Yung iba naman, nakakapatay para lang magkapera para mabuhay. Oo, pero hindi kailanman magiging tama ang kasalanan at kamalian. Kahit gaano pa kadakilang layunin, anak. Ha? Tandaan mo yun. Alam ko naman po yun, Tay. Nakakaawa lang ang sitwasyon ng bansa natin. Survival of the greediest ang nangyayari. Totoo. Ang mahihirap, lalo pang naghihirap. Naghihirap, oh. Oo, nakakawala ng pag-asa. Oo, dahil yan sa gobyerno. Bata ka pa, anak. Hayaan mo na. Sa inyong mga kabataan, nakasalalay ang kinabukasan ng bayan, ha? Tandaan mo yan. Kung hindi man tayo mawawasak ng gyera, baka patuloy na mawasak tayo ng mga ganid sa pera. Totoo. Ay! Pare, may balita ba sa pamilya ni Carlos? Ang sabi, dinala raw sa probinsya yung bangkay ni Carlos, pare. Oo, yan din ang balita ko. Oy, naku, ano kayang nangyari dun sa utang nila? Mabuti na lang talaga, hindi ka pumayag na maging garantor. Hinala ko, pati yung sa probinsya, pupuntahan ng sindikato para makasingil lang. Ay, huwag naman sana. Kawawa naman ang pamilya niya
May sakit pa naman ang anak nila, yung baby. Nako. Ang hirap talagang maging mahirap. Ay. Kung hindi ka mamamatay dahil sa gutom o karamdaman, mababaong ka naman sa utang. Oo, dahil yan sa gobyerno. Oh, Quiapo! Ari na kayo! Sakay na! Malawag pa! Quiapo! Bayad ho. Makikibot ka po ng bayad. Makikibot din po ng bayad. Ay. Estudyante po. Estudyante. Naku, bariya lang po sa umaga, ha? Pasensya na, nagtaas na ng pamasahe. Pero may discount pa rin ang estudyante. Patingin na lang na po ng ID. Ay, nagtatrabaho na ho ako. Mukha ho kasi kayong bata. Mang Nestor, si Ana po ito pero hayaan niyo na ako magbayad. Ay, naku, salamat mga iha. Salamat din at eksakto ang bayad ninyo. At hindi na kailangan suklayan, ha? Ay naku miss, huwag ka magsi-cellphone dito. Uso ang hablutan ng cellphone dito. Salamat sa paalala ha. Isa-silent ko lang ang phone ko. Kakaloka naman. Kundi mga napatay na tao makakasalamuha ako sa daan pag nanakaw naman. Kaya nga ako nag-jeep kasi natroma ako sa nakita kong bangkay sa kalsada. Miss, okay ka lang? Papasok ka ba sa trabaho? Oo, pero once a week na lang ang pasok ko. Sa wakas, naawa din sa akin ang pinapasukan kong opisina. Inilipat ako sa trabaho, hindi araw-araw ang pasok. Ay, sorry oversharing na. Na-excite lang kasi akong ipamalita na work from home ako ng 4 na araw. Maganda nga ho yan. Sana kami mga estudyante rin hindi na kailangang daily pumasok. Sa bagay, malapit na magbakasyon, ilang araw na lang. Oh, mga pare. Nagkakasayaan yata kayo dyan, ha? Nakuha na namin yung 5,000 subsidy para sa mga PUV drivers. Ay, yun sa iyo ba? Nakuha mo na? Ay, oo. Pero siyempre, binigay ko sa asawa ni Carlos. Talaga? Oo. Alam mo na, nagkataon pala, yung hipag ko ay kapitbahay nila sa probinsya. Ang late ng mundo, no? Oo nga. Yung mga naniningil ng utang, anong nangyari? Yung mga yun, nako, pinablatter ng asawa ni Carlos sa probinsya. Humingi sila ng tulong doon. Siguro naman hindi na sila guguluhin pa. Ay, mabuti naman. O, halika. May pansit na in-order si Carding. Pagsaluhan natin. O, spaghetti, wala. Kahit wala ata Yun ang bumababa eh. Kahit naman hirap na tayo sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin at petrolyo. Paminsan-minsan, kailangan din nating kumain ng masarap. Tama. Sabi nga nila, pag may problema ka, mag-bike ka. Oo, pag uwi mo, sigurado, may problema ka pa rin. Pero nakapag-bike ka naman. Ay, salamat pare sa offer mong yan, ha? Mukhang masarap nga itong pansit eh. Ay, tama. Pahaba ito ng buhay. Sige, lantakan natin yan. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @TrueNetworkPH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa. Dito tayo sa